Utang na loob, gratitude. Sa Pilipino, ang utang na loob ay mayroong dalawang effects. Maaari na ang utang na loob ay gagamitin sa hindi maganda na plano. Or ang utang na loob na sa nature ng Pilipino ay maganda na gawain. Itong dalawang paggamit ng utang na loob ay binibigyan ng diin ang isang voluntaryo, freedom, kalayaan ng isang tao. Kapag gamitin natin ang utang na loob sa hindi maganda, we are using utang na loob as a way of corruption or using utang na loob for one's entitlement. Lalong-lalo na kapag may kailangan tayo sa tao at walang kakayahan na ibibigay at may hinihingi tayo na ipagawa sa Kanya at hindi niya magawa. Anong sinasabi natin sa kanila? Wala kang utang na loob. Diba? At nakakasakit, diba? Pag sinabihan ka, wala kang utang na loob, ibig sabihin, wala kang pakialam, wala kang pakisama. Do not know how to say thank you. Ingrato, ingrata. But then that is using utang na loob in a selfish way para sa pangsarili, corrupting the values of utang na loob. On the other hand, ang tao na may utang na loob, voluntarily, kahit hindi sasabihan, pupunta at ialay ang kanyang serbisyo without any return. Makikita mo ito sa dito sa mga probinsya, lalong-lalo sa mga namatayan, sa mga kasalan sa probinsya. Yung mga kapitbahay ay nagtutulungan, lalong-lalo na kapag ang merong okasyon ay matulungin sa komunidad. Yung mga tao voluntarily volunteer their services. Kapag tinanong mo, may bayad ba kayo? Sabihin nila, wala. Utang na loob. Utang na loob. Kapag tayo ba magbigay, are we expecting thank you? Are we expecting thank you? We should not. Don't expect any return. Or else, if we are expecting something, a return, kahit nagbibigay tayo, we're like beggars. Nagpapakalimos. Why? Because we're expecting something. We're expecting something na kapag hindi maibigay, tayo ay nagagalit. Ang ibig sabihin lamang, kapag bigay tayo, nakasama yung lastiko, may tali.
It is not a true giving. It is not a voluntary giving, but rather pakitang tao lamang. After all, if you think about what we have, they are not ours. Binigyan lang tayo ng pagkataon na maggamit o gumamit ng mga ito. Dahil hindi naman talaga tayo may-ari niyan. Nanggagaling yan lahat sa Diyos. Kaya yung mga tao na nagbibigay anonymously, ayaw magpakilala. At yung mga nakatanggap kung saan nanggaling hindi nila kilala, ayun ang pinakamagandang aksyon sa buhay natin. Dahil sa nagbigay na ayaw magpapaalam kung sino siya, alam niya ng kanyang binibigay ay galing sa Diyos. At instrumento lamang siya ng Diyos sa kanyang generosity. At yung nakatanggap na hindi alam kung kanino galing ang kanyang natanggap, ay nagpapasalamat sa Diyos. Nagpapasalamat sa Diyos. At ito lahat dahil nanggaling sa Diyos. Sa mga panahon na ito, sa buwan ng Nobyembre, ang Archdiocese ng Lingay Dagupan ay naglulunsad ng kanilang programa tungkol sa pananabangan. Pananabangan is a way of asking people to support the program of the Archdiocese. Kaya nga sa pamagitan ng pananabangan, tinanggal na yung mga tithes or rather yung mga bayad sa mga sakramento. Libre na yung binyag, libre ang kumpil, libre ang kasal. Hindi na pinapabayad yung mga parishioners. At ito lahat ay sagot ng pananabangan. Yung contribution ng mga parishioners sa kanilang parokya. Kaya nga, wala na yung sabi natin, bayad noon kasi kanya-kanyang bayad, kanya-kanyang singil kung magkano ang binyag, magkano ang pakasal. Kaya sabi nila, kundi na rin nagpapakasal kasi ang mahal daw. Ganon din ang binyag. Will the church say, thank you? Mahali ko sabihin, hindi. Kasi ang pananabangan ay isang obligasyon natin para ipakita na ang natanggap natin sa ating buhay ay nanggagaling sa Diyos. Para na rin pasasalamat sa Diyos at hindi pasasalamat sa obispo o sa mga kaparian. Ito ay pasasalamat sa Diyos sa lahat-lahat ng bagay na natanggap natin sa ating buhay. And after all, everything comes from the generosity of God. Hindi ba kapag marami tayong natanggap, mas maganda din na ating ipamahagi, lalong-lalo na sa mga nangangailangan, ang natanggap natin sa Diyos. Sa mga minamahal kong mga kapatid,
Ang ating Ebanghelyo ngayon ay nagre-remind sa atin ng lahat-lahat na ginagawa natin, ang lahat-lahat na natanggap natin ay nanggaling sa Diyos. And we are expecting to return back to God. Magpapasalamat tayo sa Kanya upang the more generous we are in our life, the more we receive from God. Because we are agents of the generosity of God. We can outdone the generosity of God. Kung hindi tayo mawawalan dahil hindi tayo naghihinto sa pagbigay, yun ay dahil galing sa Diyos. So we continue our generosity, and God will certainly continue also His generosity to us. We'll stand.